Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaaksong mga balita sa Civil Defense in Action. Office of Civil Defense nagpasalamat kay Senador Jinggoy Estrada para sa imminent disaster bill. State of emergency idineklara sa bayan ng Paki, Laguna dahil sa dengue. Tag-ulan, formal nang idineklara ng Pag-asa. Dalawang bagyo posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Pagdedeklara ng state of calamity dahil sa San Juanico Bridge crisis. Malaking tulong sa ekonomiya sa Eastern Visayas. At bilang ng mga kaso ng HIV/AIDS sa mga Gen Zs, tumaas ng 500% ayon sa Health Department. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, Bayan, mauna bago ang sakuna. Ito ang panawagan ni Senador Jinggoy Estrada sa kanyang mga kapwa mambabatas kaugnay ng panukalang batas na paigtingin ang kahandaan ng bansa sa pagharap sa mga sakuna na pagunahing layunin ng Senate Bill No. 2999 o Declaration of State of Imminent Disaster Act. Binigyang linaw rin ng senador ang ilang mga katanungan hinggil dito sa katatapos lamang na unang Senate interpellations kahapon. Ang Civil Defense in Action sa report ni Laila Obdinalia. Naniniwala si Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada na kailangan ng agarang pagpasa sa panukalang batas na magpapalakas sa kakayahan ng bansa na harapin ang mga sakuna bago pa man ito tumama. Binigyang diin din ni Estrada sa interpellations sa Senado noong Martes, June 3, ang kahalagahan ng Senate Bill No. 2999 o ang Declaration of State of Imminent Disaster Act na layong punan ang puwang sa pagitan ng kahandaan at pagtugon sa mga kalamidad. Anticipatory action, therefore, is not a substitute for investing into preparedness, but is an integral and complementary part of the DRM cycle that only works well if it can build on effective preparedness and mitigation efforts. Binigyang diin din niya ang kawalan ng malinaw na legal na batayan ang dahilan kung bakit nag-aatubili ang mga lokal na pamahalaan na kumilos ng maagap. Ayon kay OCD spokesperson Attorney Chris Noel Bendijo, hindi bagong pondo ang itinatakda sa panukala kundi mas maagang access lamang sa kasalukuyang National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ito pa rin yung kinikilala nating NDRRM Fund, yung tinatawag nating Calamity Fund. Binibigyan lang natin ng puwang na mabigyan ng access, ng mas maagang access ang ating LGU, ang ating mga national government agencies sa pagdedeklara ng imminent disaster. Bago pa man tumama itong sakuna, bago pa man maramdaman ang epekto nitong disaster na to, makaka-access na sila sa NDRRM Fund natin. So walang bagong funding, binibigyan lang natin sila ng dagdag na basihan upang ma-access ito at nang sa ganon, makapaghanda sila, makapag-employ ng mga measures upang maiwasan at mabawasan ang pinsalang na idudulot ng sakuna. Dagdag pa ni Bendijo, mahalaga ang panukalang ito para makumpleto ang tinatawag na Disaster Response Framework ng bansa. At itong pagdedeklara naman ng imminent disaster, kapag ito ay naipasa, makakatulong ito sa pagsasalba ng mga buhay ng ating mga kababayan. Bukod rito, yung kanilang kagamitan, yung kanilang livelihood ay ma-address din natin dito kung kaya talagang napakahalaga ng Imminent Disaster Act. Tayo po ay nananawagan sa suporta ng ibang mga senador, pati na rin yung ating mga kongresista sa mababang kapulungan. Maipasa na po natin itong imminent disaster dahil ito po ay talagang makakasalba ng mas maraming buhay. Patuloy naman ang pagtutulong-tulong ng mga kasamang resource persons mula sa iba't ibang mga ahensya at INGOs mula sa National Anticipatory Action Technical Working Group para lalo pang palakasin ang pagsusulong ng naturang batas. Laila Obdinalia para sa Civil Defense in Action.
Inilagay na sa state of emergency ang bayan ng Pakil sa Laguna dahil sa naitalang mataas na kaso ng tinatamaan ng dengue sa lugar. Ang Civil Defense in action sa report na ito. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Health Department ang tumataas na kaso ng dengue sa Pakil, Laguna. Sa datos kasi ng Rural Health Unit ng Pakil, umabot na sa halos 30 individual ang tinamaan ng dengue. Ito ay mula Enero ngayong taon hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa ulat, 5 ang aktibong kaso habang 2 ang kasalukuyang nasa ospital. Mayroon naman na 3 na nagpapagaling na sa kanilang bahay. Samantala, 2 ang namatay na nasa edad 5 at 7 taong gulang. Ayon sa tala, ang mga nagka-dengue ay mga kabataan. Pinakabata na ang 2 taong gulang pa lamang. At kasabay ng formal na pagdedeklara ng tag-ulan, sinabi ng Rural Health Unit na dapat ay sumunod ang mga tao sa tamang pagpuksa sa lamok. Posible pa kasing tumaas ito. Dahil dito, inilagay na sa state of emergency ang buong munisipalidad. Kaya't magagamit ng lokal na pamahalaan ang pondo para mapalakas ang kanilang kampanya laban sa dengue. Gaya ng pagbili ng fogging machines at kemikal na magagamit sa pagpuksa sa pinamamahayan ng mga lamok. Ayon kay Pakil Laguna Mayor Vince Soriano, 8 barangay ang mahigpit na binabantayan. Tiniyak naman ng Pakil LGU na nakahanda silang mamahagi ng tulong sa pabila ng mga namatay sa dengue. Sa June 16 naman, pangungunahan ng Rural Health Unit ng Pakil ang indoor residual spraying sa mga eskwelahan kasabay ng Brigada Eskwela sa June 13. Natapos na ang unang bahagi ng 2024 National Disaster Response Plan Rollout. Ito ay para sa pagpapalakas ng disaster preparedness sa buong bansa. Kabilang sa mga dumalo ay mga kalahok mula sa Office of Civil Defense Regional Offices at ang DSWD Field Offices. Kabilang sa pinag-usapan nila ay ang disaster response capabilities para sa delikadong mga bagyo, lindol, tsunamis at terrorism-related incidents. Ang pagsasanay ay nakasentro sa pag-iintindi sa operational guidelines at mga prinsipyo ng NDRP. Kabilang sa mga dumalo ay mga kalahok mula sa Office of Civil Defense Regional Offices at ang DSWD Field Offices. Ito ay isang malaking hakbang para sa isang sistematikong koordinasyon at mas maayos na disaster response efforts sa lahat ng level ng pamahalaan. Inaasahan na po ang mas malamig na panahon at ang mas madalas na pag-ulan, kasunod ng pagdedeklara ng pag-asa ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Ang Civil Defense in action sa report ni Kim Mangunay. Matapos ang napakainit na panahon, ay formal nang idineklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA na simula na ng tag-ulan. Katunayan, hanggang 2 bagyo ang inaasahan na papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Hunyo. Sinabi ni PAG-ASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, nakabase ang deklarasyon ng PAG-ASA sa 15 istasyon nito sa western section ng Luzon na nasa ilalim ng Type 1 climate. Kabilang dito ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Mimaropa, Panay Island, Iloilo City, maging ang Metro Manila. Sa mga istasyon po na around 15 stations, at least 50% po ng mga istasyon na ito ay maka 25 millimeters of rain sa loob ng 5 araw. At sa 3 araw na sunod-sunod na dapat po ay at least merong 1 millimeters of rain. So yun po yung basihan natin ng deklarasyon ng ating onset ng rainy season. Ngayong nagsimula na rin ang Southwest Monsoon Season o habagat, asahan na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa na lalo pang palalalain ng mga weather system gaya ng low pressure area, intertropical convergence zone o ITCZ, localized thunderstorms at ang pagpasok ng mga bagyo sa bansa. Nagbabala naman si Solis na kapag nagsabay-sabay ang mga weather system, maaari itong makaapekto sa habagat na posibleng pagmula ng malakas na ulan at hangin, pagbaha at pagguho ng lupa. Pero bagamat nagsimula ng tagulan, posible pa rin makaranas ng malinsangang panahon kapag humihina ang habagat at lumalakas ang easterlies o ang mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko.
Ibig sabihin, ito yung mga panahong mahina at walang ulan o ang tinatawag na monsoon break na maaaring magtagal ng ilang araw o linggo. Usually po kasi kapag nagkakaroon tayo ng El Nino or La Nina, yung banta nito ay yung towards yung last quarter po ng ating taon. So, we keep on monitoring po dun sa mga potential na mga development na ito. But for now, hence to neutral po tayo. Walang El Nino, walang La Nina. Kaya naman pinayuhan niya mga lokal na pamahalaan gayon din ng publiko na maging handa at mag-ingat sa posibleng panganib na dulot ng habagat. Kim Mangunay para sa Civil Defense in Action. 5 rehiyon sa Mindanao ang apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, kung saan 10 na ang napaulat na nasawi. May babala naman ang Health Department sa mga sakit ngayong tag-ulan. Ang Civil Defense in Action sa report ni Laila Obdinalia. Umakyat na sa higit 70,000 pamilya ang apektado ng sama ng panahon dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, katumbas ito ng higit 400,000 individual mula sa mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Sorsogon at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito rin ang bilang ng mga nanunuluyan ngayon sa mga evacuation centers sa 260 barangay. Habang higit 70,000 apektadong pamilya ang nasa labas ng evacuation centers o lagpas 300 individual. 10 na ang napaulat na nasawi at 4 ang sugatan. Higit 300 bahay ang nasira at 59 ang totally damaged. Una nang idiniklara ang state of calamity sa Maguindanao del Sur noong May 19 at 3 syudad at munisipalidad sa mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula at BARM. Umabot na rin sa 4.6 million pesos ang naitalang halaga ng pinsala sa high-value crops, pangisdaan at livestock at poultry sa Zamboanga del Norte, Lanao del Norte at Misamis Occidental. Nasa 48 infrastruktura ang nasira sa Zamboanga Peninsula. At ngayong tag-ulan, nananawagan ang Department of Health na mag-ingat sa mga waterborne diseases. Ayon sa DOH, tandaan lamang ang WILD o wild ngayong tag-ulan. Una ang influenza-like illnesses tulad ng trangkaso, lagnat, ubo at sakit ng kasukasuan. Leptospirosis sa paglusong sa baha na may ihi ng daga. Dengue na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti na namamahay sa naipong tubig. Kung masama ang pakiramdam, tumawag lamang sa telekonsulta hotline 1555. Laila Obdinalia para sa Civil Defense in Action. Ipinaliwanag ng Office of Civil Defense ang kahalagahan ng pagdedeklara ng state of calamity sa buong Eastern Visayas Region, kaugnay sa isasagawang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge. Ang Civil Defense in Action sa report ni Kim Mangunay. Sa tansya ng Office of Civil Defense, 100 milyong halaga ang posibleng abutin sa nawawalan kita ng pamahalaan habang ipinapatupad ng load restrictions sa San Juanico Bridge. Baka po nasa mga 400 to 600 million po yung losses, economic losses natin dito, no? In fact po, ito pong mga projections na ito, kaya po natin ginawang minimized movement lang, ay para po hindi talaga maramdaman yung kabuang impact nito, no? So, on a monthly basis, nasa mga 300 to 600 million pesos ang ating projected economic losses. Paliwanag ni Director Chris Noel Bendijo, sa normal na sitwasyon, 14,000 sasakyan ang dumaraan sa tulay kada araw. Kabilang dito ang malalaking truck na nagdadala ng basic commodities. Kinikilala ang San Juanico Bridge bilang major artery na nagkokonekta sa Samar at Leyte. Dagdag ng tagapagsalita, kaya mahalaga ang deklarasyon ng state of calamity sa Eastern Visayas, lalo't makatutulong ito sa pagpapabilis ng retrofitting at rehabilitasyon ng tulay. Sa ating budget, wala po tayong nakalaang pondo sa kasalukuyang budget upang sa repair, no, ng specifically ng San Juanico Bridge.
Kung kaya't kinakailangan natin ng deklarasyon ng state of calamity upang makapag-release tayo ng pondo sa immediate reconstruction at rehabilitation ng San Juanico Bridge. Ayon pa kay Bendijo, may 20 bilyong pisong inilaan ng mga mambabatas para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund at nakapaloob dito ang Quick Response Fund na nakapaloob sa bawat kagawaran na hindi na mangangailangan ng rekomendasyon ng NDRMMC o pag-aproba ng Pangulo. Pero ganun pa man, sa halimbawa po, no, sa case po ng DPWH, meron po silang quick response fund na 1 billion na maaari pong gamitin sa mga itong pagkakataon. Pero sa amin pong palagay, mas malaki pa pong halaga ang kakailanganan nila. Kung kaya kinakailangan po talaga nating i-augment pa. No? At nang sa ganun naman, for the short term, kahit papano baka sa pamamagitan ng retrofitting, ma-increase muna nila yung maaaring dumaan na bigat ng mga sasakyan sa tulay at nang sa ganun mabawasan po natin yung epekto nitong pag-restrict natin ng movement. Sa ngayon, tinututukan ng OCD Region 8 ang pagpapabilis ng rehabilitasyon ng amyendahan ng port sa Pasay, Samar. Lalo't ito ang pinakamainam at mabilis na solusyon para madagdagan ng mga roro na bumabiyahe sa pagitan ng dalawang isla. Bukod pa po sa pagdadagdag pa ng posibleng ma-issuehan ng provisional permits para sa ating mga roro, dahil ito lang po talaga yung ating pamamaraan upang maitawid ang ating mga goods sa pagitan ng mga islang ito. Ine-explore po natin yung pagpaparami ng mga port na capable pong mag-cater doon sa mga heavy trucks natin, pati na rin po yung pagbibigay ng permits sa tinatawag nating landing craft tanks, no? Ito po ay isang malaking roro na kung saan yung mga malalaking truck ay maaaring dumaong dito at nang sa ganun ay maitawid natin yung mga karga nilang mga goods. Bilang long-term solution naman, kabilang sa mga pinag-aaralan ng pagtatayo ng isa pang tulay na magdurugtong sa Samar at Leyte. Dahil nga po kapag ganitong mga pagkakataon na kailangan natin kumpunhin itong San Juanico Bridge, merong alternatibong magagamit ang ating mga kababayan at hindi nga po ganun katindi ang epekto. So, yung pong duplicity, yung pong redundancy ng ating mga infrastructure connecting islands, dapat po talaga meron itong duplicity at redundancy at nang sa ganun, kung kinakailangan natin kumpunin ang itong isang tulay, maaari natin gamitin muna yung alternatibo. Kim Mangunay para sa Civil Defense in Action. Narito pa ang mga aabangang maaksong balita. Bulkang Kanlaon muling nag-alboroto. Kaso ng HIV/AIDS sa mga Gen Zs tumaas ng 500%. Lahat ng yan at marami pang maaksong balita sa pagbabalik ng Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan, minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Nagbabalik ang Civil Defense in Action. Muli na naman pong nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon nitong Lunes ng hapon.
Sa pagitan po yan ng 1:38 at 2:07 ng hapon. Naitala ang ash emission mula sa summit crater ng Canlaon na umabot hanggang 1,200 metro ang taas na hinipa ng hangin papuntang kanluran. Nakunan ito ng Internet Protocol o IP camera na nakapwesto sa Nature's View, La Castellana, Negros Occidental. Samantala, nananatili pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Canlaon. At para mas paigtingin pa ang kahandaan ng mga komunidad sa harap ng sakuna, nagsagawa ang Office of Civil Defense Bangsamoro Autonomous Region ng isang araw na orientation para sa mga kinatawan ng Special Geographic Area o SGA na mula sa Maguindanao del Norte at Lanao del Sur. Dinalakay sa aktibidad ang proseso ng accreditation of Community Disaster Volunteers, pre-disaster risk assessment at ang tamang paggawa ng mga ulat kaugnay ng disaster risk management. Layunin nito na mas mapabilis ang pagkilala at pagpapakilo sa mga community volunteers bago pa man tumama ang sakuna. Ayon kay OCD BAR Director Joel Mamon, ang pagtaas ng bilang at tindi ng mga kalamidad sa rehiyon ay nangangailangan ng mas sistematikong paghahanda. Iginiit din ni Director Mamon ang mahalagang papel ng mga trained at accredited volunteers sa mabilis na pagresponde sa panahon ng sakuna. Ipinakita rin sa mga kalahok ang paggamit ng ACDV online platform para sa mabilis na encoding ng volunteer information at pagproseso ng accreditation certificates. At sa huli, hinikayat ng OCD BAR ang mga lokal na DRRM officer na gamitin ang mga natutunan upang mapaigting ang kahandaan, mapasimple ang proseso ng ulat at mapalakas ang koordinasyon ng mga LGU, volunteer groups at iba pang ahensya. Sariling paninindigan ng Pilipinas ang paglaban sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito po ang iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa katatapos lang na 2025 International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue na idinaos sa Singapore. Muli ring pinuna ni Secretary Teodoro ang 9- at ngayon 10- line ng China sa buong South China Sea. At sinabing ang posisyon ng Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea ay walang kinalaman sa strategic rivalry sa pagitan ng Amerika at China, kundi dulot ng impluwensya ng Chinese Communist Party. Dagdag pa ng kalihim dahil sa patuloy na mga agresibong aksyon, nagkakaroon ng kakulangan ng tiwala sa China na malaking balakid sa mga dialogo. Nanawagan din si Secretary Teodoro na magkaroon ng kooperasyong pangsiguridad sa pagitan ng mga rehiyon sa pamamagitan ng mga dialogo tulad ng trilateral at quadrilateral summit. Isa namang paalala mula sa inyong Office of Civil Defense at sa Health Department. Aabot na po kasi sa 500% ang itinaas na kaso ng HIV/AIDS o Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome para sa edad 15 taon hanggang 25 taon o mga tinatawag na Gen Z. Hinikayat na ng Health Department na gawin itong National Public Health Emergency dahil tumaas ito ng 500%. Mismong si Health Secretary Teodoro Herbosa ang nagsabi na nakakaalarma na ito dahil nasa 57 na bagong kaso ng HIV/AIDS ang naitatala kada araw mula Enero hanggang Marso. Ang Pilipinas ang may pinakamataas sa Western Pacific Region base sa mga bagong kaso. Doble ang bilang nito noong 2014 na 21 ang kaso kada araw. Pinakabata ay may edad na 12 taong gulang mula sa Palawan. Ayon kay Herbosa, kung hindi mapigilan ang pagdami ng kaso ng HIV/AIDS, aabot sa lampas 400,000 ang tinatawag na people living with HIV. Pasintabi po dahil maselan ang video na inyong matutunghayan. Nakunan ng presidenteng si Edward Laguinlin ang video na ito alas 6 ng gabi noong June 1. Kita ang lalaking ito na kinakaladkad ang isang asong nakatali sa kanyang motorsiklo sa barangay Banawang, Calasaw, Pangasinan.
Kitang nagpupumiglas ang aso at umiiyak sa video. Inaalam na ang pagkakakilanlan at pinaghahanap na ngayon ng pulisya ang lalaki. Kung may impormasyon po kayo, idulog lamang sa pinakamalapit na barangay at pulisya sa inyong lugar o sa inyong lokal na pamahalaan. At lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging